Ah, Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Dato Kasaligan ng Indigenous Tribal National Leader. Ako po ay naparito upang nagkikisama dito sa pagkakaisa ng ating mga tao, mga Indigenous Filipino people. Lahat tayo ay mga Indigenous. Huwag nating kalimutan ang ating mga ninuno na nagdusa sa atin, naalipin noong una. At ngayon, tayo na naman ang naalipin sa sarili nating bansa dahil sa mga hindi magandang nangyayari dito sa ating panggobyerno. At nais kong kunting talakayin sa inyo yung sinasabi nila na walang jurisdiction ang International Criminal Court. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kung wala mang jurisdiction ang International Criminal Court, bakit nadala ang ating former President si Rodrigo Roa Duterte sa dahig? Yun, kung wala man silang tayong jurisdiction dahil sa kanila, ating talakayin kunti lang ang Republic Act 9851. Dahil ito ay malaking tulong sa atin. Ang tulong dito sa atin ngayon, nakita natin na panay tayo nagtiis sa ating rally, pagpaabot, pagsigaw sa mga taong nakaupo sa gobyerno, tapos ninakaw ang ating mga pagod sa pamagitan ng taxes. Nais ko ipaalam sa inyo, itong Republic Act 9851, 2009, hindi ito nawala. Hindi ito na-nullified. Walang repealing clause ito. Meaning, ito ay existing, enforceable power of law na may karapatan ang International Criminal Court. Now, ito tayo nating pakinggan. Bakit hindi natin, habang tayo'y kumilos dito sa bawat linggo, bakit hindi natin iisipin, gagamitin natin itong batas? Batas pa rin ito eh. Gagamitin natin dahil ito ay war on corruption na ito eh. Habang tumatagal, magkaroon talaga ng initan sa labanan. Bakit hindi tayo maghain ng reklamo? Kung hindi naman tayo may reklamo, wala na tayong choice sa legislative, wala na tayong choice sa executive, wala na tayong choice sa judiciary, sa kanila na lahat. Ang protector nila, nasa kanila lahat. Pero doon sa dahig, wala na silang protector. Doon sa CERD, Committee on Elimination and Racial Discrimination under United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, September 13, 2007. We are one of the signatory country, United Nations. Hindi na nila pwedeng mabura, hindi nila pwedeng mawala yan. Takot ang gobyerno. Ngayon ako'y nagsasalita sa inyo. Takot ang magnanakaw. Kasi mangyari, sa ayaw sa gusto nila, mag-conduct ng investigasyon ang United Nations sa kaguluhang nangyari dito. Ganon yan. Huwag nating husgahan. Tama ang ginawa ninyo na pagsigaw. Tama ang ginawa natin na pagtiis at taghirap upang ito'y marinig sa ibang bansa. Dahil we are the member of the United Nations. Lagi niyong tandaan. JAR number 183-591, October 14, 2008. That is the ruling of the Supreme Court. Ruling of the Supreme Court that our country is one of the signatory of the United Nations. So, bakit hindi tayo gagamit kahit kunting isip lang sa ilang buwan, bawat eleksyon na nagkaroon ng mga ganitong korupsyon, nagkaroon ng reklamo, bakit hindi natin subukan? Nagpagod na tayo ng maraming bisis, nagkabatuhan, nagkasakitan, nagkasugatan. Merong pang ibang solusyon. Kung hindi na tayo mapansin dito sa bansang Pilipinas, why not? Ng mga tao dito, hindi natin
pagkat magkakaisa na upang tayo iparating ang ating panawagan sa United Nations. Yung Committee on Elimination and Racial Discrimination doon sa Geneva, Switzerland, nakarating na ang una kong complaint doon, June 23. At ang una kong sinulatan sa aking reklamo, International Court of Justice, International Criminal Court, The Hague, the Netherlands. Natanggap nila June 18. Tungkol dito, dahil lahat tayo, hindi lang kayo. Kami at ang buong sambayan ng Pilipinas, kasama ang mga OFW, biktima sa pagnanakaw ng mga politiko. Kaya kung maaari, idagdag ko lang sa inyo na kung kayo ay masigasig sa ating pakipaglaban, sana kunting pagdinig ninyo, ito ay isang batas. Republic Act 9851. In 2009, there was no repealing, there was no annulment, or there was no modification of that law. Meaning to say, this is a very enforceable law. Bakit hindi natin ito i-apply, mga kaibigan? Bakit hindi natin ito subukan? Wala namang mawala. Kailangan makulong ang dapat nakulong. Oh, dapat nakulong sila sa International Criminal Court. Kapag panindigan natin ito, makulong talaga ang dapat makulong. Dahil batas yan. Makulong ang dapat makulong. Lahat ng mga mananagot sa pagnanakaw, pag-iba ng kabundukan, pagkuha ng ating mga mineralis, pagpatakboy ng mga taong mga nakatira sa kabundukan, that is a discrimination, ha? So, kailangan natin kumilos ngayon. Kaya hindi ko na ito pahabain pa. Ito ay idadagdag ko lang sa inyo na isang paraan, isang malinaw na paraan. Hindi sa dahas, kung hindi sa batas. Hindi sa revolusyon, kundi sa tamang solusyon. Oh. Yon ang dapat natin gawin, na sa ating solusyon, kung papayag kayo, ito ay idadagdag natin sa ating mga hinanaing ngayon. Ituloy natin ito hanggat magkaroon ng tunay na hustisya, hanggat makulong na ang tunay na sindikato at may ang pinuno, ang mastermind ng korupsyon, matatagpuan yan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo.